Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Meron tayong 8 of Pentacles, 6 of Swords, at the World. So pwedeng magdugtong lahat sila, pwede rin hindi. So depende so kung ano mag-pick up kong energy. So pwedeng isa-isa lang, ganun, iba-iba. Clarify natin tong 8 of Pentacles, Page of Candles, so ano nga ba ulit yun? 8 of Pentacles, clarify ng Page of Wands, 10 of Cups. Ayusin ko lang tong ilaw. Masyadong, ayun, nasira na naman. Sensitive kasi tong ilaw na to eh. Teka nga, hindi siya pwedeng lagi nagagalaw, kaya lang maliwanag. So okay na to. Well, sa case na to, hindi to tatama literally sa Virgo, kundi sa person niya mismo or sa anyone na malapit sa puso niya. So again, ulitin ko, pwede magdugtong yung mga kwento, pwede rin hindi. Pero dito sa unang card, ang dating yung person nyo or kakilala nyo maaring maging masaya sa workplace for some reason. Baka ganahan siya, siguro dahil magkakaroon siya ng motivation, inspiration. May ano kasi tayo dito eh, parang new spark of energy or excitement, enthusiasm, or may willingness maging creative or mag-discover naman kung ano-ano, maging explorative, maging adventurous. At yun yung maaaring magpasaya sa kanya dito sa 10 of Cups. Or pwede rin namang sa period na to hindi masyadong magiging strict ang mga boss niya or mga ka-workmate, kung saan pwede siyang makapag-isip para sa sarili niya or gawin ang anumang gusto niya na walang hahadlang. Kung gusto niya mag-try ng something new, siya medyo may pagka-risk taker dito. So dun tatama yung 10 of Cups in a way na magiging fulfilled or happy. Yung kinukwento ko nga. O pwedeng anak nyo rin to, kung may anak na yung iba sa inyo. Siyempre kung anak, at the workplace or sa school, kung saan doon niya binubuhos lahat ng attention niya. Or sa anything na hobby, kung walang work or passion.
Or pwede rin tong wish na maaaring magkatotoo na pwede niya i-share sa iba. So, paano yun? Promotion. So, syempre, pag promotion, na-promote, di may increase salary. So, pag may increase salary, meron siya panlibre, ganyan. Kasi may dito sa page of ones na parang may sisimulan siyang something new na pwedeng mapa-excite sa kanya. Ano ba? Wala na maisip. Tingnan natin kung magdurugtong ba itong mga to. Dito naman tayo sa Six of Swords. Six of Swords ay kinalarify ng The Hermit at Wheel of Fortune. Ito, progress or movement. Kasi whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, may something na magkukos para maging palaisip. Lagi nagmumuni-muni dito yung tao. Hindi ko nga masabi kung magkarugtong o hindi. Kasi kung ano man yung problema niya dito, kasi napapaisip-isip siya May someone na nag-iisip dito. Kumbaga, magiging lucky siya. Parang papanig yung kapalaran. So, depende kung ano ba iniisip niya dito sa The Hermit. Kasi nag-ano siya dito nag-gain siya ng introspection. So, yan. Kumbaga, sabihin nating na-confuse siya. O, ito, may clarity na dito. Sa part na to, tingnan natin kung ano bang topic dito. Kasi, walang subject. Teka, ito, clarify natin to. Dagdagan natin ng ibang info. Kung ano ba yung subject dito. Tungkol saan ba yan? Ano ba? Dalawa o tatlo? Ay, dalawa na lang. Ito, clear na sa akin na ang subject natin ay may kinalaman sa relasyon na matagal na. Or tungkol sa marriage. Or relationship kasi ito itong tatlo. Pero more like relationship or marriage na yun nga, dun papasok yung hermit na parang nagmumuni-muni yung tao. So probably Virgo na yung tatamaan dito. Kanina person or kakilala ng Virgo dito sa pangalawang card, Virgo na yan. Virgo na in a relationship or kasal na parang kakaproblema siya. Papaisip-isip siya dito for some reason. So dito magiging lucky siya in a way na maaalis siya sa ganong sitwasyon na namang problema siya kasi may turning point dito sa Wheel of Fortune na parang bulong ng kapalaran, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kung nasa ilalim man, tataas din ulit yun. So parang ito lang din, parang pares lang sila, bilog. So yan, may progress, movement, luck, magiging somewhat fortunate or depende kung ano bang gusto niya mangyari. So maaaring mamanifest yun dito sa
Wheel of Fortune. Ano to, good change. So, ano pa? Ano maisip? Pero at least dun sa spread na to, ito, maganda naman yung outcome. So again, subject dyan sa part na yun ay relationship or marriage. Ngayon, pero kung relationship, matagal na sila, mga more than mga saktong 5 years pataas. More than 5 years sana, pero isagad na natin 5 na lang pala. 5 na lang. 5 years and above. Ngayon, ano tong the world? The world. 3 of Cups. The world, 3 of Cups, ito na to. 8 of Swords. Eight of Swords tayo. Walking away. Teka. Marami kasi meaning eh. So, i-combine ko dito sa 3 of Cups. Dagdagan na rin natin ng other information tulad kanina para mas clear. Oh, babae. Whether Virgo mismo to or ito person niya or kakilala, tingnan natin. Ano na to? Naglalaro siya dito, nagte-take risk sa something na enjoyable pero may kaakibat na danger. Di 3 of Cups ay ano na to? Third party situation. Kaya nagkaroon ng 8 of Swords kasi feeling trapped siya. Bakit? Ayun napasok siya sa third party situation. Whether siya mismo yung third party or siya yung original pero isa lang direction. Nasa third party. May someone else ba? Ngayon, babae Babae yung naglalaro dito ng apoy. Or pwede ring lalaki kung introvert. So, kaya na lumagar. Pwede nangyayari na to or mangyayari pa lang. Or pwede ring, kung di man literally tumama sa Virgo to, edi dun sa kakilala niya. Basta ang clue natin na babae. Yung may third party. Babaeng tao or lalaki kung introvert. Ngayon, since nandito tong the world, at yun nga yung pinaka-topic. May kasi ang the world siya yung completion. So, ending nitong third party situation, ending nitong imprisonment. In a way na na-stuck nga sa sitwasyon, hindi siya makaalis. Hindi siya makapag-desisyon. So, ang tingin ko makakaalis ang iba sa inyo sa ganitong sitwasyon na napasok sa third party o makapag-move on na. Either nawala yung third party or depende sa case kasi depende sa kung anong gusto mangyari ng Virgo kasi may iba na nag-hold on pa, gusto pa mag-try again.
So, kung ganon, edi hopefully mawala na yung third party. Ngayon, kung ayaw na talaga kasi nasagad ng pasensya, edi makakapag-move on na. Lalo't sabihin natin nangyayari na ang separation. So, ganon ang detalye dito. May ano na siya, tawag dito, na-reach na yung dulo ng kabanata kasi the world to na pinaka last card. Mag-e-end ang dapat mag-end kasi complete na ang karmic connection or karmic lesson. Actually, ibang meaning nga din yan binabasa ko. Celebration saka peace. So, harmony. Anyways, hindi sila nagdugtong-dugtong, kakaiba sila. Niisip ko kung lalagyan ko ba ng mga yung clue. Kaya lang, kasi magkakaiba sila ng kwento. Nakalimutan ko na isa-isa yung mga kwento. Pero kung dito diretso yung kwento, lalagyan ko ng clue. Kaya lang kakaiba sila. So, nalimutan ko na rin bawat isa. Tatlong yun. Card, kakaibang senaryo. So, dahil wala ng clue, di diretso na lang tayo dito. Dito sa susunod. Ano pang masasabi nito? So, sa part na to may siya, reverse cards. Tulad nito. Hindi ako nagbabasa ng mga reverse. Kasi dahil memorization at mas lalong naguguluhan ako. Pero, dahil may kodigo naman, di okay. Saka para makapag-aral-aral na din. Ano pang masasabi nito? Ano meron sa mga to? May mag-partner tayo. Yung lalaki mas matanda sa babae. Pero nung meron sa kanila, or may age gap silang dalawa, big age gap, yun yung bida dito, whether kayo mismo to or person nyo or kakilala in general. Pero yun yung clue, yung lalaki mas matanda sa babae or malaki yung age gap nilang dalawa sa isa't isa, regardless kung sino mas matanda, pero malaki nga age gap. Anyways, nagdala natin ng 3. Anong meron sa mga to? Well, may someone dito sa mag-lovers na controlling. Ito na, basahin ko na lang. Selfish, greed, or greedy, materialism or materialistic, or may nagawang mali, mistake, or masyadong perfectionist. Ayan yung naging pinaka-problem. Ngayon, may mag-a-apologize dito. Tingin ko naman, yung apology ay tatanggapin dito sa 9 of Pentacles. Apology accepted. Kasi satisfied dito. O marirewardan ng effort in a way na
Kung sino may mali at nag-apologize, edi patatawarin. So, anong dating dito? O, parents nyo siguro to. Pwede rin naman to sa parents. Baka sila yung may problem. So, again, case to case basis. Dito naman sa part na to, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Same dito. Okay, pagkapares lang sila ng instruction. Ito na yung last deck. General prediction at advice na tong dalawang card na to. Oracle to pareho eh. So, yun nga. General advice at prediction na tong mga card na sasabihin ko. Sa period na to, kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo fit sa inyo. Babasahin ko na lang para mabilis. Dahil madali lang na maintindihan dahil basic English lang to. So, sabi dito, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Oh, ito maganda. Para sa mga single. New love. A new person has stirred your romantic feelings. So, ayan. Depende sa single. May iba kasi na ayaw pa. Pero kung gusto na ng someone new, ito nga. Paparating tong new love. Or new found friend na pwedeng mag-turn sa new love. Diba? Kakadevelopan sila ng feelings. Or ex na makikipagbalikan. Kaya may new love ulit. Depende. Basta mahalaga may new love na maaring mabuo sa period na to. Ayan to. Oh, ito maganda. Oh, this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. So, dumating na daw yung the one eh. Base dito. Para sa iba sa inyo na single or in a relationship pa lang. Pero may tumalsik na card. Ano kaya ang meaning nun? Wait lang. Nawala na yung card. Oh. Just go until dim. Ito. Kita ko na. Nahulog dito sa ko ilalim ng kama. Pero di ko makuha. Madami pala yung natumalsik. Teka lang. Ito, tagdag na rin natin. Nahulog. Baka may meaning. So, sabi dito, playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. At itong uli, let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. So, tapos na tayo dito. Ayan o, nahulog nga o. So, dahil nahulog, nasira. Bago pa lang bili ko dito, sira agad o. Tumalsik eh. Anyways, dito na tayo sa last deck ko na pinakita ko kanina. So again, basahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So sabi dito, things getting on just
As you wished. Oh, ito maganda. Don't let it bother you. At ang uli, finding out more options. Hindi kasi masyado mabasa eh. May ano eh. Mga drawing sa background. Finding out more options. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.